husto ang isang Visayan artist sa Kim Pao fanatics dahil sa pagguhit nito ng mukha ni Kim Chiu sa dahon. Viral sa mga Kim Pao fandom ang trabaho ng binansagang Dahon King sa kanyang TikTok account sa pagguhit ng mukha ni Kim Chiu. Mapapanood sa short video ang request ng isang fan ni Kim na ang idol naman niya ang gawa niya ng art. Tumugo naman ito at ipinakita ang proseso ng pagguhit niya mula sa larawan ni Kim Chiu. Nang matapos, itinaas niya ang dahon at itinapat sa sinag ng araw pati sa langit. Lumabas ang imahe ni Kim na kuhang-kuha ang kanyang mukha. Pumalakpak sa kanilang comment ang mga netizen lalo na ang mga supporters ni Kim. Kaya naman ang hirit nila, si Paulo naman ang gawa nito o di kaya yung magkasama ang Kim Pao. Walang anumang sinuportahang artista o love team si Dahon King dahil naiguhit na rin niya sa dahon sina Vice Ganda, Ivana Alawi, Zainab Haraki, Ian Veneracion, Bini at iba pa. Pinuri naman ng Kim Pao fans si Dahon King at ibinahagi pa sa kanilang ex-post sa dating Twitter ang video nito ng pagguhit kay Kim Chiu. Ayan na. Kaya ka na agad, opinion mo na. Anong masasabi mo? Kim Chiu hindi nang hinayang sa ex. Kilig sa panunukso ni na Bong at Jong. Of course, yan na muna tayo. Bakit ka naman manghinayang sa ex Okay. kung hindi naman... Kung hirap lang kasi mag-ano. Hindi ako, natutuwa ako for Kim Chiu because ito yung era niya na super tapang na niya. Yung hindi na siya yung Kim Chiu na medyo kime, yung pag may mga sitwasyon medyo hindi na siya dinadaan sa iyak. This time kasi, nakakapag-express na siya ng opinion niya. Although of course, wala namang minamention na pangalan. Pero of course, kinoconnect na doon. Anyways, sabi nga siguro kung isang dekada sila or more, or kung 12 years kayong nagsama, no? Parang ang laking ginhawa siguro for Kim Chiu yung ngayon, yung situation niya. Pero sinasabi nga, because of Paolo Avellino din, dahil kaya tumapang si Kim Chiu, yung support talaga, moral support at lahat ng klaseng support. Ako alam ko hindi tumapang si Kim Chiu, nagkaroon lang siya ng confidence, mas lalo confidence sa kanyang sarili. Kasi ever since, nakikita ko naman sa personality ni Kim Chiu, kahit noon pa, na matapang talaga siya. Alam niyo naman pag sumasagot siya sa mga issue, di ba? Hindi siya natitinag. Pag medyo nakakanti lang yung isang Kim Chiu, umiiyak na lang yan. Umiiyak at nakikiusap. Pero, yung pagiging matapang, nandoon na confidence. Kasi ba naman, syempre sa dami ng pinagdaanan niya, at naibigay na rin naman niya yung mga dapat niyang ibigay sa pagmamahal dun sa kanyang ex, nag-error po ang live sa FB kaya sa YouTube. pala. Okay. So, naibigay niya rin naman yung tamang pagmamahal at pag-ibig at atensyon doon sa kanyang ex. For sure, naglabas din naman siya ng kanyang pera para magbigay ng regalo na hindi nga lang 'di ba, pinopost ng lalaki, 'di ba? So ibig sabihin, hindi siya dapat. Yan, naglabas din naman siya ng hindi naman pinopost. Ng lalaki. Nagbigay. Naglabas siya ng pera si Kim Chiu. Na hindi din naman pinopost ng lalaki, baka naman ayaw, 'di ba, nung kanyang ex. And kumbaga, wala naman siyang dapat panghinayangan kasi parang lumigaya ba siya? Yun ang tanong. Or baka rin naman syempre. Or baka naman pinanindigan niya lang dahil doon sa kanyang iniisip na baka magtagal sila at tumabot sila sa kasalan na hindi nangyari. At talaga namang dapat siya, hindi naman dapat, talaga namang masayang-masaya si Kim. Ikaw ba naman, bigyan ka ba naman ng bike? Diba? Hindi pa naman kayo, diba bigyan ka ng bike ng halos 1 million or halos 1 million ng halaga, hindi ka ba magiging masaya? Nung sinabi sa'yo na mag-shopping tayo, pag-shopping mo ako, gamitin natin yung card, na hindi naman lamang tumutol. Natawang-tawa sila dyan. Oo, okay. Diba? Na, ang binilang nung Kim Chiu ay isang eyeglass. Siyempre si Kim Chiu naman, hindi naman yung si Ray. At naloloka ako, ha? At nadidistract ako sa kilay ni Don Don. Bakit? Talaga namang contour na contour. No, because it's really contour. Wala! Normal kilay ko siya. Murahin nga na. Ayan, okay. Hindi ganon. At saka si Kim Chiu, ay may pag-usapan natin, ang yaman pala nung Kim Chiu. Grabe. Dahil? Napakayaman pala. Paano nalaman? 4 ang kondo. Ay, Diyos ko, baka marami meron pang kondo sa BGC. At meron pina-renovate na bahay sa Cebu na pagkagandaga at meron siya, kanya pala yung rest house sa Tagaytay. Oo naman, ano ka ba? Diba? Kala ko tinira niya yung rest house tapos meron pa siyang bahay na malaki. Kanya yun dati pa. At bale mo hindi nga lang yung mga pinaghihirapan niya. Diba? Hindi nga lang 4 ang kanyang property, baka meron pa, baka
At hindi natin lang baka meron ng binili na bahay sa abroad si Kim Chiu. Kasi kung si Yasi Pressman nga nakabili ng bahay sa Canada, hindi naman siya si Kim Chiu noon pa. Noon pa to. Oo naman. Kala ko hindi naman siya sikat. Oo naman. Iba naman si Kim Chiu, syempre. Oo, tapos meron pang business, di ba? Ikaw ba naman? Ikaw ba naman hihinaya ka ba naman sa jowa mo? Kumpleto ka na. Kumpleto ka na, ang ganda ng karir mo. May lalabas kang pelikula na siguradong magba-blockbuster, ang dami nagmamahal sa yung mga fans. Tapos yung marami ka pang property, ang yaman-yaman mo na, 'di ba? Tapos so, meron ka pang Paolo, wala talagang panghihinaya. Wala. Kaya naman yung material na yan, syempre pinaghirapan lahat ni Kim Chiu yan. At nakita naman natin kung paano siya nagtrabaho. Actually si Kim Chiu yung kapamilya na parang in a year kaya talagang magsunod-sunod ng trabaho eh. Tsaka siya talaga yung from teleserye to movies. At ayun nga, ngayon TV hosting, etc. Marami siyang ganap sa buhay. Dancer pa ng bonggang-bongga. Yes, na parang ang balita meron ng producer. Talaga? Sabi. Dance concert? Yeah. Panood dyan ha. Pili kami ng libreng ticket ha. Alamin natin yan. But for sure naman, di ba? Alamin na, ichichika rin naman natin. Alam mo, meron tayong nakausap, ayaw na pabanggit ang pangalan sa US, na kaya pala niya nagustuhan si Kim Chiu, ang Kim Pao. Sabi niya gano'n na parang na-inspire siya. Because? Yung saya na naibibigay sa kanya nung Kim Pao, kumbaga, more pa sa ginawa noon para sa kanya. Okay, like nakuha mo? Hindi masyado, pero ang understanding ko sa sinasabi mo, yung for example, pag nakikita ko yung si saya, Kim, yung happiness na nakukuha ko, more pa. Hindi lang dahil nag-idolize ako sa'yo, dahil na-inspire mo ako. In what sense daw siya na-inspire? Na umibig pa uli. Na dapat pwede naman talaga siya umibig uli. Dapat ang love, parang feeling ko may pinagdaanan siya eh. Yung fan? Oo, yung fan. Yung ganon. Pero ako naniniwala ako that sapat na yung parang yung happiness na nakukuha ng fan pag nakikita ni idol. Si Kim Chiu kasi nagtatranslate ang kanyang happiness. From monitor lang, pag nakita mo siya, mapapangiti at mapapangiti ka sa kanya. Good vibes. Parang nagiging chill-chill yung buhay mo. Tapos parang ang feeling mo lang masarap tumawa. Like, kagbawa, ngayon, ako natutuwa ako sa kanya pag nakikita kong tinutukso-tukso na siya nung na tinatanggap niya talaga eh. At diba na ngayon, meron sa mga pa-soft launch. Diba? Katulad niya, pag nasaan si Paolo? Diba doon sa sinulog, sinabi niya nasa puso niya. Sasabihin ba yun kung hindi totoo? Diba? At malalaman mo kung hindi totoo o joke-joke lang. Meron mga ganyan, diba? Tsaka maingat naman si Kim. Magka-love din, pag tinanong, nasaan si ganon? Sa puso mo, pero yung reaction, diba? Pero si Kim, iba yung reaction ng iba yung reaction niya nung sinabi niya at itinuro yung puso niya. Yes, At hindi naman ako nagtataka doon kung nasa puso. Oo nga. Kasi hindi naman siya magkakagusto sa lalaki kung wala sa puso. Diba? Tama, dapat lang talaga. Tsaka iba kasi yung mga iba dyan nagkakagusto sa lalaki. Hindi sa puso, kundi sa... Ayan na. Hindi, sandali. Eto, kung ano man meron si Kimi now, sweat and blood ang naibigay ni Kimi para maabot kung ano man ang stature niya now. Sabi nga ni Luisa Chua, correct na correct. Okay? Eto. Edna Magada, yes, Ray. Ano yun? Ang ganda ng kilay ni Don at fresh na fresh lagi. Bakit kaya? Samantalang si Ray ay hindi. Walang ganyan. Dinadagdagan. Ano naman niya yung Edna Barreda? Okay. Alam mo, Edna, sa totoo lang, pinagdasal kita sa Quiapo, ha? Okay. Quiapo Church. O bakit sila? Parang galit na galit si Ray ngayon. Nakangiti ako. Love kaya si Edna. Maraming Lorna salamat. Anselmo, hello Ray and Don. Lorna Anselmo. Yes. Hello. Ayun. So yun, moving on. Hindi, yun lang. Anong nakikita? Paano makikita yung ano dito? Yung mga comment? Oo. Ayan. Boyo, walang knowing sa... Hindi siya high-tech. My gosh! Mas magaling pa yung nanay ko sa YouTube. Nagmana kasi ang nanay mo sa'yo. Mas magaling pa si Aling Baby mag-YouTube. Nahanap niya mga comment. Nakakaloka. Ano na? Ano yung sinasabi mo? Hindi, natutuwa kasi ako. Ito nga, yung pag tinutukso na siya ngayon, yung tanggap na tanggap no? Tsaka ang ganda ng smile niya. Alam mong yung happiness niya talaga, totoong-totoo. Alam mo ito siya ginagawa? Hindi siya for
for a project lang eh. Alam mo yung ginagawa ni Kim Chiu na nagsasabog siya, nagkakalat siya ng good vibes, ng ngiti, ng saya. Ang laki-laki talaga ng epekto nito positively sa box office ng My Love Will Make You Disappear. Kasi siya yung palaging nakikita remember? Siya yung palaging nasa TV, siya yung palaging visible. Si Paolo, andyan lang, nagpaparamdam lang. Pero yung ginagawa ni Kim na nagpapakilig siya, kahit sa mga tuksuhan lang, hindi ba? Kahit sa mga tanungan lang ng mga fans, at kahit mismo sa ex na sumasagot siya, malaking bagay ito para mas lalong magkaroon ng drive ang mga Kim Pao na panoorin at suportahan ang kanyang pelikula. Okay. Parang hindi naniniwala si Don Don. Hindi, basta ako, natutuwa lang ako sa reaction ng mga Kim Pao fans kasi talagang katulad dito, may nagpadala sa akin ito, di ba, bongga-bongga. Kita mo naman, save the date, meron kang ganito, Ano ba yan? Saan ba yung camera? Ano ba yan? Wow, pinadala na ko ng ganyan. Wala sana mainit. Ano ba yan? Alam mo, meron din ako niyan, kaya lang nakalagay dyan, Jesus Nazareno. Hindi. Ayan, ang ganda-ganda. Kim and Paula, pinadala sa March 29, para yan sa black screening. Bongga, no? Ayan, pero ito pong t-shirt ko ay pang long lasting. At pag... Alam mo, hindi naman ka-competition to ng t-shirt. Sabi ko nga, sinabi ko at lang. pag nagkatuluyan pa ang Kim Pao, magiging souvenir. Kung ako talaga, papipirmahan ko yan. At pag napapirmahan ko yan. Kayo na magpapirma. Ay, ako kaya kong papirmahan yan, ano? Si Don Don po magpapipirma. Melody Maranan, maraming salamat, of course. Ayan, sino pa?